October 4, 2022, when Information Technology OPC was registered in the Philippines sa Securities and Exchange Commission po. Marami na po tayong napanood ng mga sellers tungkol sa sitaw. Ipinakita po nila kung paano sila kumikita at kung paano kumita sa platform na ito. Pero inignore po natin ito, hindi po natin binigyan ng pansin hanggang sa umabot po ang buwan ng Hulyo 2023. Tayo po ay naengganyo na gumawa ng account sa New Sitaw Corporation. Tama, nagumpisa po ang pangalan ng New Sitaw Corporation bilang Information Technology OPC na narehistro nga po sa Securities and Exchange Commission. Bago po ako maging seller ng New Sitaw Corporation, marami po akong mga videong napanood, mga ambassadors ng New Sitaw Corporation na nag-promote, ipinakilala po sa publiko ang cross-border e-commerce platform kung tawagin. Ito nga po ang Sitaw. Ilan sa kanila ay ang pambansang financial coach. Diniscuss po ni financial coach Chinkitan ang tungkol sa New Sitaw Corporation, kung paano nga ba kumikita dito. Ilan din po sa mga personalidad o individual na nakilala ko sa Sitaw at nakausap din po ay sina attorney Benjamin Magadia, ang company lawyer po ng Sitaw. Nakausap po natin yan ng isang beses nang tayo po ay magpunta sa opisina nila sa BGC. Nakausap din po natin at nakita ng isang beses si Miss Noemi Lynn Crizol, ang Head of Marketing ng Sitaw. Ang ambassador din po na pumalit kay Chinkitan ay itong si MJ Lopez. Ayan. So, na-revoke po ang lisensya ng New Sitaw Corporation noong 2024 na po. Almost 2 years or more than 2 years. No? Something of 22, 23. Yes, almost 2 years. When the Securities and Exchange Commission revoked the license of New Sitaw Corporation. Dahil lumabag daw po ito sa ilang regulasyon po ng SEC. Sa kanyang pagsasara, marami pong mga sellers ang naapektuhan dahil hindi po nila na-withdraw ang kanilang mga ipinasok na pera. Kasama po tayo doon. Base po doon sa aking huling record noon, ang halaga po o estimated amount of money na hindi po na-withdraw ay posibleng umabot ng 18 billion pesos. Tayo po ay agad-agad na nagreklamo sa Securities and Exchange Commission. October nga po nang tayo ay dumalo o magpunta po sa SEC. Dahil sa isinampa nating reklamo, tayo po ay inimbitahan nila. And then, ilang beses din po tayo nagtungo sa Senate of the Philippines. If I were not mistaken, halos 4 o 5 beses po tayong nagpunta doon. And nagpakita naman po tayo ng mga resibo kung totoo nga na nagpunta po tayo doon. Alright? And meron pong ilan sa mga senador ang nagbigay po ng endorsement na pag-usapan sa Senado ang tungkol sa New Sitaw Corporation. Si Senator Rolando Bato de la Rosa ay isa po sa nagbigay ng endorsement. And ini-endorse po niya tayo sa opisina po ng chairman ng Committee on Trade, E-commerce, and Entrepreneurship na si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Jinggoy Estrada ay nagbigay din po ng endorsement sa atin when
we visited his office in the Senate. Samantalang si Raffy Tulfo nga ba? Yung sa isumbong mo kay Tulfo, no? Yeah. So si Senator Tulfo po, nung nagpunta po tayo doon, ang sabi po ng kanyang staff ay pinag-aaralan pa ng kanyang opisina kung karapat dapat nga bang investigahan ito sa Senado. However, we heard nothing from his office. And then, nagpunta rin po tayo sa opisina ni Senator Riza Hontiveros. At ang sabi po ng nakausap natin ay ipapabasa niya, ipapakita niya kay Senator Riza Hontiveros yung ating letter. And then, he checked the email. Nakita po niya yung email natin doon sa kanyang email. And wala rin po tayong narinig na feedback mula sa kanya. And then nakausap din po natin ang Senate President that time, no? Si Chis Escudero. Matagal din po kami nagkwentuhan ng kanyang mga staff at ipinaliwanag ko yung tungkol sa New Sitaw Corporation. But still, nothing happened. So, there is one post sa Facebook page natin, no? Legal actions to claim our funds. Ang pangalan po ng isang seller ay may apelyidong Delgado. Ang sabi po niya, bakit hindi tayo mag-file ng isang kaso? Tatawagin natin itong class suit para lahatan po. So, bilang isa sa mga seller na nakilala dito sa e-commerce na ito, ay nagbigay po siya ng idea na ako po ang mag-lead sa pagsasampa ng kaso sa New Sitaw Corporation. So, pinag-isipan po natin ito ng matagal-tagal din, no? Mga 2 linggo and so on and so forth. Until I decided na yes, kailangang mayroong mag-lead. And hindi ko po na-anticipate yung hirap pala ng mag-lead ng isang kaso. And good thing na merong mga tumulong po sa atin na kumbaga mag-audit, no? At mag-check po ng mga contributions sa isang contribution po na para dun sa magagastos natin sa pagpa-file ng kaso. So, ayun po, no? May taga-audit po tayo na hindi ko kakilala, hindi related kumbaga, para kumbaga maging transparent po and so on and so forth. So, yun na nga po mga kaibigan. And then, nag-file po tayo ng kaso sa New Sitaw Corporation. May nakausap po tayong abogado, law firm, at ipinakita ko na po sa mga nakaraang post ko yung resibo na kung saan ay binayaran namin ng full yung acceptance fee ng ating abogado. And then sa kontrata po, 300,000 yung acceptance fee, and then 8,000 po yung kada appearances. No, yung kada appearance po natin, yun po yung bayad sa ating law firm. Yan, so nagpunta po kami sa kanyang opisina para ikuwento ang mga pangyayari, ibigay po yung mga ebidensya na meron kami, and then we provided USB, no? Kung hindi ako nagkakamali, 10 USB yung ibinigay natin sa law firm. And then, andun po lahat ng ebidensya, mga video, mga photos or images, andun po lahat. Pati complaint affidavit natin ay nandoon sa USB. So, una pong nagpunta yung ilan sa mga representatives. Ang sabi po kasi sa amin, there must be 8 to 12 representatives na ire-represent po yung total number of sellers. Especially, lalong-lalo na po yung mga nag-contribute sa class suit. So, ayun po, nagpunta sa Quezon City Regional Trial Court. Diretso na po tayo sa RTC. At hindi na tayo dumaan sa NBI o DOJ. Okay?
So, nag-complaint affidavit po. Meron po doon na ilang pages, no? More than 50 pages yata, no? And then, yung Xerox ay 21 copies. Tapos, ayun, notarize yung complaint affidavit na yon. So, appearances plus the documents that we printed. So, sa isang dokumento pa lang ay gagastos na kaagad ng 8,000 plus or 7,000 plus to 8,000 plus. Depende po sa number of copies and number of pages ng complaint affidavit. So, ilan po yung nagpunta sa Quezon City Regional Trial Court? So, tatlo, if I were not mistaken, tatlo, and then may humabol na isa the other day, the other schedule, ganyan. So, ang advice po ng fiscal during that time ay kung ang goal natin ay lahat i-represent at ang goal natin ay makuha yung mga pera natin and iba-iba pala yung lokasyon ng mga seller, hindi po ginawa yung transaction, no, kung saan nagde-deposit tayo ng pera, hindi pala pare-pareho. Ibig sabihin, meron taga Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, abroad, USA, UAE, Dubai, ano pa, iba't ibang lugar kung saan nagde-deposit tayo via online. GCash, BDO, Union Bank, Paiso, and so on so forth. So, kapag ganun daw na iba't iba yung transaction area kung saan tayo nagde-deposit, hindi pwede sa Quezon City Regional Trial Court. Kasi, ang pwede lang daw doon ay kung yung seller ay taga Quezon City. So, kapag naglalagay siya ng pera doon sa wallet niya, sa Quezon City siya. Nasa Quezon City siya. At doon din siya nag-stay sa Quezon City. So, the fiscal advises us na sa opisina kung saan nandoon po yung New Sitaw Corporation. That's why we transferred to the Taguig Regional Trial Court. Okay? So, doon din po, no, yung mga representante nagpunta po doon, and then ilang beses po nagpunta. May mga time na pagpunta namin doon, wala. Ang fiscal, absent. So, syempre, sinisingil tayo ng abogado doon. Gumagastos tayo doon ng ating pamasahe, and so on so forth. So, yun po yung mga naging natin. Hanggang sa na-file natin yung kaso, and then nag-take kami ng oath, no? Nag-take kami ng oath, and then dumaan po yung proseso sa tinatawag na case build-up, no? Ang case build-up po ay pagpapalakas ng kaso. Ibig sabihin, pinapalakas po yung kaso, ginagawan po ng paraan ng fiscal kung paano magiging mas malakas yung ating kaso. So, they conduct investigation din as well. And then, ang next po doon ay yung formal na po na, kumbaga, pag-i-endorso na po sa judge o sa isang abogado na hahawak. Okay, so yun po yung last na punta namin doon. Nagpunta kami doon, nag-oath kami doon, and then nasa case build-up, and we're waiting for the feedback ng fiscal. However, ilan buwan na po ang lumipas, wala pong update coming from the fiscal. So, we ask our lawyers kung ano na po yung status. Ang sabi po ng huli nating contact noon ay nagpadala ng demand letter sa isa sa mga nailagay natin doon nakakasuhan. Pero sabi po ng abogado, lumipat daw ito somewhere in Naga. No? So, yun po yung huli. Kaya lang, after that, ay wala na pong update. So, we have decided na i-withdraw yung ating
na ibayad na acceptance fee sa abogado. Bakit? Kasi wala pong development na nangyari. Wala pong development na nangyari dahil tumakbo po siya bilang mayor sa kanilang lugar. And then, yung mga abogado po na pinapadala niya sa atin, kasama natin sa Taguig RTC, mga bagito pa. Bukod sa pagiging bagito ay yung iba sa kanila nakikitaan natin ng lapses. No, may mga lapses po. Kumbaga hindi po masyadong maalam. So, ayun po. So, we file a motion for consolidation para ma-consolidate po yung lahat ng mga kasama sa class suit na yan. And then that's okay. Okay po yung consolidation na yon para ma-represents po lahat ng nandoon sa class suit. So, until that, wala na pong update. Ayan. So, kaya sabi po namin na pagdesisyonan po ng yung mismong representative na i-withdraw yung pera, yung acceptance fee na naibayad natin sa abogado. So, as of now ay nag-iisip kami kung ano po yung next step na gagawin natin, kung ano na po yung susunod na hakbang. Personally, nag-iisip ako na bumisita muli sa Senate kasi iba na yung structure po ng Senado sa ngayon. Baka iba na rin po yung may hawak ng Committee on Trade, E-commerce, and Entrepreneurs. So yun po yung talagang committee na maaaring humawak sa case natin sa New Sitaw Corporation. So kung meron po kayong suggestion kung ano po yung pwede pa natin gawin, feel free kung ano pa po yung ano natin, kasi although mahirap po no on my end kasi medyo nagde-deteriorate po yung aking pagiging PWD, no, humihina po yung aking tuhod, so medyo delikado po. And noong nakaraan ay nadapa tayo at natanggal po yung ating ngipin. So I was also nakita din po ng doktor when we last visited na yung Philippine Orthopedic Center na nabali, na dislocate yung buto sa aking hita, and they are requiring me to undergo surgery, and that accounts, no, medyo kailangan po ng pera. So ayun lang. So kung meron suggestion po kayo, and then kung merong iba, anyway, yung ibang representative po, no, kagaya po ni Ma'am Pandi, ay okay pa rin naman po siya, basta sabihan lang po siya sa schedule. So okay pa rin po yung ibang, yung mga representatives natin, and kahit din po ako, okay din po ako. So kung may suggestion po kayo na pwede natin gawin pa, feel free po. So yun po yung pinakang update as of today, October 20, 2025.